So here's the first part ng ating video. Tayo po muna ay mag-solve ng mga problems regarding isobaric process or pressure is constant. So there are 3 problems po na ating isosolve sa process na ito. So simulan natin. Number 1. A piston cylinder system contains a gas which expands under a constant pressure of 1,200 pound force per square foot. If the piston is displaced 12 inches during the process and the piston diameter is 24 inches, what is the work done by the gas on the piston? So let's solve for number 1 first. So solution for number 1. So dito na natin lagay guys sa ibaba yung mga solutions. So solutions. Okay, number 1 guys. Sabi, isobaric process tayo. So, sulat natin guys yung mga given. So, ang required sa atin dyan is work done by the gas on the piston. So, ibig sabihin, work done by the gas on the piston, ibig sabihin, siya ay piston cylinder arrangement. Therefore, keyword ito para isolve natin ang work non-flow. Okay? Work non-flow ang hinihingi. So, formula for work non-flow ayon sa ating isobaric process. Ano nga bang formula for work non-flow? We have P delta V. Okay? Meron po tayong video na nai-upload regarding sa mga formula na ito. So, panoorin nyo na lang din upang masundan ninyo yung ating pagsusolve ng mga following problems under ideal gas processes. Okay? So, since hinihingi ito, anong next natin na gagawin? Next natin na gagawin, kunin natin yung change in volume. Paano ba ang kunin ng volume? Other formula for volume is area times length. So, may binigay na area guys sa ating problem number 1. Para makuha mo yung area, may given diameter na 24 inches. Tapos, may length na binigay. So, piston displacement yun guys. So, meron kang 12 inches. Okay? Ganito gagawin natin. Balik tayo dito. Work non-flow is P delta V. So, work non-flow, pressure mo ay 1,200 pound force per feet squared. Okay? And then, multiply mo daw si area times length. Area ng ating piston, pi over 4. Tapos, yung 24 inches, gawin mong feet. Kaya, 24 over 12. Yan, squared. Tapos, lagay mo dyan, multiply mo sa length. Yung length mo is 12 inches. Divide mo sa 12 para maging feet. Okay? Kaya, mangyari dyan, magiging cubic foot lahat yan. Kasi volume yan. Tapos, makikita mo na ang cancellation of units dyan. Cancel, feet squared, may matira kang feet na isa, kaya ang unit ng work non-flow mo is naka foot pound force. Okay? So, let's solve for work non-flow. 1,200 pi over 4. Ayan, pi over 4. Yan. Nakuha natin 3,769.91 foot pound force. Okay, so that's our answer for problem number 1. So, basahin natin ang problem number 2. Sabi sa problem number 2, a closed gas tube system undergoes a reversible process during which 25 BTU are rejected. Volume changes from 5 cubic foot or cubic feet to 2 cubic feet and the pressure remains constant at 50 psia. Find the change in internal energy. So, solution, lagay natin sa baba. Solution for number 2. Dito na lang. So, ang hinihingi dyan, change in internal energy.
Okay? So, since change in internal energy, paano mo ngayon i-obtain ang formula ng change in internal energy? So, since guys, may binigay na change in volume, kita natin yung 5 cubic feet to 2 cubic feet. Tapos, may binigay na heat rejected na 25 BTU. So, ibig sabihin, pag heat rejected, siya ay negative. So, negative 25 BTU, yung given natin na heat. Okay? And then, next mong gagawin, tingnan mo kung mayroong binigay na work non-flow. Ibinigay bang work non-flow? So, isosolve natin ang work non-flow. So, work non-flow, again, P delta V. Okay? So, since P delta V, kunin muna natin ang work non-flow. So, P mo, 50 PSI. So, pound force per square inch. Multiply mo sa given volume. Delta V, diba, volume change from 5 cubic feet to 2 cubic feet. Ibig sabihin, yung final mo yung 2, initial mo yung 5. Yan, mangyayari dyan, i-convert mo muna itong inch squared into feet squared. So, 144 inches squared over 1 foot squared. Okay? Yan po yun. And then, yung change natin ng volume. So, 2 minus 5 cubic feet. Okay? So, yan po yun. And then, since naka-BTU to, i-complement natin, diba, ito naka-foot pound force yan guys, diba? Kasi magka-cancel out to. Diba? Yung matira kang feet dito, or foot. Para maging BTU siya, saan mo i-divide? I-divide mo siya sa 1 BTU is equals to 778 foot pound force. Diba? Yan po ang ating conversion sa units na yan. So, 1 BTU is 778 foot pound force. Pwede ring 778.16. So, niround off lang siya dito. So, solve na muna natin ang work non-flow. Okay? So, 50 nakuha natin dyan guys is negative 27.763. Negative 27.763. Okay? Diba BTU yan? Cancel out yan dito eh. O, BTU na siya. So, bakit natin kinailangan yung work non-flow? Dahil guys, may binigay tayo na heat rejected. Diba? Pwede natin gamitin yung formula na involve yung heat tapos yung work non-flow natin dahil meron tayong internal energy na change. So, saan ba yun? Nanggaling na formula, ito po yun. So, diba ang heat natin sa ating isobaric is Q is equals to delta or change in internal energy plus work non-flow. Okay? So, transpose lang natin siya guys para makuha natin yung delta U. So, delta U is Q minus work non-flow. Okay, substitute. Delta U, we have yung Q natin, negative 25 BTU minus work non-flow natin, negative 27. So, magpa-plus na yan. 27.763 BTU. So, change in internal energy or delta U na malaki is, kahit hindi mo na i-calculate, lalabas dyan is 2.763 BTU. Okay? Yan po ang ating sagot sa problem number 2 under isobaric process. We go to problem number 3. Problem number 3, determine the change in enthalpy per pound mass of nitrogen gas as its temperature changes from
500 degrees Fahrenheit to 200 degrees Fahrenheit. So, solution, lagyan natin sa baba. Dito na lang. So, for number 3, okay, ito po ang ating solution. So, number 3, inihingi is change in enthalpy per pound mass of nitrogen gas. So, enthalpy per pound mass. So, enthalpy per mass. Okay? So, dito natin siya pwedeng kunin sa formula ng ating enthalpy under ng isobaric process na mCp delta T. Okay? Since inihingi is change in enthalpy per pound mass, i-divide mo lang both sides by mass. So, malilipat itong m na to dito. Kaya, ang formula niya na panibago is delta H over m is equals to Cp times delta T. Okay? And then, balikan natin yung problem. May binigay na temperature change, di ba? Na 500 degrees Fahrenheit to 200 degrees Fahrenheit. So, unknown yung ating Cp. Okay? So, paano ulit kunin ang Cp? So, Cp, may mga formula po tayo na binigay. Pinaliwanag ko na po nung mga nakaraan. So, Cp, pwede natin siya ma-obtain by the formula K times R over K minus 1. Okay? Approximation natin for the value of specific heat ratio or K is 1.4. Approximation value yan by the examiner. Okay? Approximated by examiner. Okay, yan po yun. Kaya, yan ang standard na ginagamit sa mga exams or sa board exam. So, sinusunod ang standard na 1.4. Or depende sa problem mo guys. Pag binigay naman yung K, so yun yung sundin ninyo. Okay? So, solve for CP or specific heat at constant pressure. So, solving for CP, we have 1.4, okay, na minultiply daw sa gas constant. Yung R na ito, gas constant po ito ng ating element which is nitrogen gas, ating problem number 3. Okay? So, kung ating matatandaan, ano ba yung ating universal gas constant? Ayon sa ating English unit. So, English unit, di ba, ang gagamitin natin dito. Kasi tayo ay naka-degree Fahrenheit ang ating temperature. Okay? So, BTU per pound mass. Ika nga, change in enthalpy per pound mass ang ating hinihingi. So, since English unit, gagamitin natin 1545 foot-pound per small Kelvin or mole Rankine rather. So, 1545 foot-pound for small Rankine. So, neglect na natin units dito guys para mas madaling mag-cancel out na lang or madaling mag-solve. Okay? Over. Yan. Napalaki ang aking parenthesis. So, over mo pa yan kasi di ba may element ka ng nitrogen. No, nitrogen mo is, alam naman natin, 14 times 2. Okay? And then, K minus 1, 1.4 minus 1. Okay? Kaya masolve mo yung CP dyan. 1.4, 1545, 14 times 2 over 1.4 minus 1. Mukha mo dyan na CP, 193.125. 193.125. Yung itong CP na to is gagamitin mo siya dito sa equation na to upang makuha ang enthalpy per mass or pound mass. So, solving for the enthalpy per pound mass, makita natin dyan, we have, ito lang natin guys, so, delta H per mass, so, lagyan ko na lang ng guhit para di malito. Yan. Yan, enthalpy per pound mass. So, substitute natin
So, CP times delta T. Okay? Assuming 1 pound of mass. So, M, yan. Pwede rin kahit di mo nalagyan ng 1 kasi nandun naman na yung M mo dito. So, baba na ng ating change in enthalpy. So, multiplied by CP, 193.125. Okay, neglecting units muna tayo. Times delta T. So, final temperature mo kasi 200. Kaya mauuna yung 200. Mahuhuli yung 500 kasi final mo. Ano mo siya? Initial temperature. Over. Saan natin yung over? 778 ulit. Kasi, ang unit nito guys, okay, magkakaroon ka kasi kayo sa unit dyan na foot-pound force. So, para ma-convert into BTU, mag-divide ka ulit ng 778. Okay? Kasi 1 BTU, ulitin ko 1 BTU, yan pong conversion natin. 1 BTU, 778 or 778.16 foot-pound force. Tandaan po ang conversion of units na yan. Okay, lapat natin dito. Makuha natin yung change in enthalpy per pound mass. Dapat maging unit mo BTU per pound mass. Okay? 193.15 times 200 minus 500 over 778. Change in enthalpy is negative 74.48 BTU per pound mass. Okay, bakit negative? Kasi final mo mas mababa kaysa sa initial mo. Mas mataas. Okay? So, this is our answer for problem number 3. So, ganun lang po guys kasimple mag-solve ng following problem sa isobaric process. So, now, you're going to the second process. Doon na tayo sa ating isometric process or volume is constant. So, let's go solving. So now we are going to the problem solving regarding isometric process of ideal gases which involves volume is constant. So problem number 1, an amount of 1.63 pound mass of gas is contained in a tank, the volume of which is 2 cubic feet. If the internal energy decreases by 27.4 BTU as temperature changes from 200 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit, compute the specific heat at constant volume conditions. So, solve natin dito ulit sa baba bago tayo dumako mamaya sa ating pangalawang problem. Kasi dalawang problem naman tayo dito sa ating isometric process or tinatawag nating isochoric or isovolumic process. So, volume is constant. So, solutions, ito natin lagay. Number 1, we have, yan, may binigay daw na mass na 1.63 pound mass ng gas. Guys, ulitin ko ang keyword para malaman mo na isometric process ang gagamitin sa problem ng under ideal gas processes. Dapat makita mo yung rigid tank or tank. Okay? Typically. Or kung di man ilagay yan, sasabihin naman sa problem na isometric process po ang iyong gagamitin. So, let's go back to solving. Solution. Hinahanap dyan guys, specific heat at constant volume. So, CV. Ano po ba ang formula for obtaining CV? Siyempre, magbumula siya sa ating formula ng internal energy na mCV delta T. Under isometric process, yan po ang ating formula for internal energy. So, change in internal energy. Okay? So, substitute, negative 27.4 BTU. Kasi, bakit negative? Energy decreases ka po. Okay? Internal energy decreases. So, negative. And then, mass mo, 1.63 pound mass. Okay? CV, yun ang unknown mo. Delta T mo, binigay. Temperature changes from 200 to 100. So, mauuna ang ating 100. Kasi final mo yon. Initial mo 200 degree Fahrenheit. Okay? Ang gagawin mo, para makuha ang CV, kung kayo may ship solve sa inyong calcu, napakadali lang yan. Pero tuturo ko na rin yung transpose. So, para makuha ang CV,
Di ba? Anong formula? Delta U over M delta T. So, yan po ang ating formula. So, for CV, we have negative 27.4 BTU over 1.63 pound mass 100 minus 200 degree Fahrenheit. Okay? So, you are solving for CV. Pag may shift solve, madali lang yan. So, since sa Calcio, walang shift solve, tinuro ko na rin yung manual solving. Nakuha natin dyan, 0.168 BTU per pound mass. Pwede natin gawing degree Rankine yan. Kasi, di ba alam naman natin, change in arbitrary temperature is equals to change in absolute. Kaya yung degree Fahrenheit na change, gawin mong degree Rankine. Pares lang po yun. Kung lumabas sa tanong sa board exam, may choices na ganyan. Kung hindi mo makita yung over degree Fahrenheit, pares lang po yun dito. Okay? So, ito ating sagot sa problem number 1 under isometric process or volume is constant. We go to problem number 2. 2 pounds of air at 50 psi and occupying 10 cubic feet undergo a process at constant volume until the temperature has risen to 500 degree Rankine. Calculate the initial and final pressures and temperatures, the heat added, and the heat gain of internal energy and enthalpy. So, solution. So, problem number 2. Di ba binigay dyan guys yung 50 psi. So, yung 50 psi na yun yung P1 mo. Okay? Tapos, hiningi sa problem, di ba? Calculate the initial pressures. Okay? Or rather, initial and final pressures and temperatures, the heat added, and the heat gain of internal energy and enthalpy. Binigay na guys yung initial pressure. So, final lang hinihingi. Meron pang hinihingi na final. Ngayon, how to obtain this? May binigay guys na iba pang mga given. Pero, hinihingi rin sa'yo is wala kang tingnan natin, problem. Wala kang initial temperature, pero may final ka. So, ibig sabihin, nawawala rin ng iyong initial temperature. So, how to determine initial temperature kung may binigay naman na mass? Diba? Na 2 pounds. So, under open system, mangyari, yung mass mo, pagpasok, mass mo rin sa exit. Okay? Sa open system yan, guys. So, we assume M1 is equals to M2. Yan po yun. Kaya, gagamit ka muna ng PB is equals to MRT or ideal gas equation para makuha mo yung T1. So, may P ka. So, di ko na muna guys ilalagay yung mga units dito para mas madali tayo mag-solve. Okay? So, kayo nang bahala sa unit analysis. So, dapat magkama po kayo sa ganitong format ng inyong solution. So, nangyari dyan, P1 V1 is equals to M1 R1 T1. Okay? Una mang i-obtain T1. So, upang makuha yon, substitute mo lang 50 and then may V1 ba na binigay. So, tingnan ulit. 10 cubic feet. So, cubic feet, di ba? Yan. Gawin mong, i-complement mo siya sa PSIA, inches squared. Kaya magkakaroon ka ng 144 dito kasi 12 squared o 12 squared inches squared over 1 feet squared or 1 foot squared para mag-complement dito sa side na to. And then, yung M1 mo ay 2. Hindi ko lalagay units guys ha, kayo bahala sa unit analysis. So, R mo, gas constant is 53.34. Alam nyo naman na po ang unit niyan. Tapos, kunin mo yung T1. Okay? Mukha mo dito. So, for T1, 50 times 10 times 144 over 2 times 53.34. Mukha mo, T1 is 674.916. So, unit niyan is naka-Rankine ka. Okay?
So, meron ka ng T1. Yan. Kunin mo na ngayon yung T sub 2. O, may binigay na nga na T sub 2 di ba? Ibinigay na T sub 2. Has risen. Until the temperature has risen. So, hindi pala T sub 2 to. Kasi sabi, until the temperature has risen. 500. So, ibig sabihin, change in temperature siya. So, you have change in temperature. So, delta T mo is 500 degree Rankine. So, degree Rankine din to. So, di ba yung change in temperature mo, yung 500 degree Rankine. So, ibig sabihin, delta T is T2 minus T1. Para makuha ang T2, nangyari dyan, lipat mo to dito, yung T1 mo. Kaya magiging delta T plus T1 is equals to T2. So, for T2, 500 degree Rankine plus 674.916 degree Rankine. Lalabas na T sub 2 mo ay 74.916 degree Rankine. Okay, may T sub 2 na. Next mong gagawin, since isometric process, balikan po natin guys ang ating general formula ng combined gas law na P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2. So, since isometric process, volume is constant, cancel out ang ating mga volume dyan. Kaya matira, P1 over T1 is equals to P2 over T2. So, isa sa natin yung P sub 2. Okay? Pinapakompute sa atin. So, substitute na agad natin yung mga nakuhang value dito sa equation na to. So, 50 over, ano yung T sub 1 mo? 674.916. Neglecting the units muna upang mas madaling mag-solve. Equals to, P sub 2 yun ang unknown mo. Over, T sub 2 mo, 1174.916. Okay? So, solving for this, dapat ang makuha mong P sub 2 ay 87.04 PSIA. Okay? Since nakuha mo yung P sub 2 na to, ano pa ba ang hinihingi? May final pressure ka na, di ba? May temperature ka na. Ito na yon, nakuha mo na rin yung T sub 2. Okay? Ang hinihingi pa sa'yo, heat added tsaka heat gain ng internal energy and enthalpy. So, upang masolve yan guys, gawin natin yung formula ng Q is equals to mCV delta T ayon sa ating isometric process. So, di ba yun yung formula ng heat under isometric process? So, dito na natin lagay guys siguro yung solution. Napaka-liit na kasi ng space. Yan. Ano natin? Yan. Lagay natin dito. Yun. So, for Q is equals to mCV delta T. Okay? So, since mCV delta T, next mong gagawin, substitute mo. So, mass mo, 2. Neglecting the units na rin ulit. CV mo, alam naman natin, 0.171. Diba? Ayon sa ating English unit. Yan ang ating CV. So, balikan nyo rin ang inyong mga notes. Dapat 0.171 ang gagamitin nyo. Times, delta T mo. Ano yung delta T mo? 500, diba? Degree Rankine. Kaya dapat, ang Q mo, magiging unit niya is BTU. So, 2 times 0.171 times 500. Lalabas is 171 BTU. Okay? So, ito, na Q, or heat, pwede natin i-analyze kapag isometric process, equal lang naman siya sa ating change in internal energy. Okay? Kaya, itong sagot na to, na heat added, siya na rin yung ating change in internal energy. Ano na lang ang ating kulang? Kulang na lang natin guys is enthalpy. Okay? Change in enthalpy is mass times Cp delta T. Okay? mCp delta T. So, let's solve. So, since ang change in enthalpy equal lang naman siya sa
ating K times delta U. So, paliwanag ko, bakit tayo nag-come up sa K times delta U? So, di ba ang delta U natin, ulitin ko ha, lagyan natin yung K dito. Ang delta U natin is mCV delta T. Okay? So, remembering yung formula ng K sa ating specific heat ratio. So, K, di ba, is Cp over Cv. So, analyze. Ilalagay natin yung K dito. K para mag-cancel out yung Cv. Para matira Cp. And maging change in enthalpy na siya. So, di ba guys? Ganun lang po kasimple ang paglalapat ng ibang formulas pagdating sa ating ideal gas processes. So, kung kayo ay mabilis lang ang utak, so ganun lang po kadali yun. Pwede tayong mag-assign ng ibang equations upang magkapag-come up din tayo sa tamang sagot. So, pwede natin gamitin to. Yan. Kaya mangyari dyan, so sisasolve mo na tong mCV delta T na to, ito na po yun. Mangyari dyan, yung K mo na gagamitin is 1.4 pa rin. Multiply mo na lang siya sa 171.0 unit BTU. So, change in enthalpy is 239.4. Unit BTU. So, ganun lang po kasimple yun. So, nakuha na natin lahat ng mga pinapahanap sa ating problem number 2. So, that's our problem solving for our isometric process. Okay? So, sa next video na aking i-upload, doon naman tayo sa ibang processes gaya ng isothermal process, isentropic, and polytropic process. So, this is Engineer Jom De Gia. Maraming salamat sa panonood. Nawa may natutunan kayo sa ating pagtalakay ng mga topic na to sa ating pag-problem solving, pag-solve natin ng problem solving. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.